Ito ang performance ng heavy duty ko na splash proof. Isinalang ko sa chamber na 2 inches lang ang height, na 3 and 1/2 inches ang outside diameter na GI pipe. Bali ganun ang ating materialis dyan, ang ating pinaka chamber, pero mas mababa dyan, 2 inches lang yung nasa loob nyan. Okay, so ito ngayon ang bagong design ko ng splash. Ito ngayon, sinalang ko siya sa aking heavy duty na splash proof. Okay, so tignan nyo yung kanyang performance. Ayos din. Blue flame din. Yan, blue flame din siya. Okay, so kahit napasarita natin yan, kahit napaapawang pa yan, nakikita nyo yan, oh. Hindi man lang nagkakaroon ng violent reaction yung ating apoy. Ganyan lang ang kanyang performance. Hindi siya basta-basta nagliliyab. Ayan, ganyan lang ang magiging performance niyan. Kahit pinasisirita natin yan. Ayan, sa loob ko na pinatatama. Ayan, oh. Pero buhay pa rin yung ating apoy dyan. Hindi siya basta-basta nagliliyab. Ayan, oh. Napakarami ng pinasisirit ko dyan. Okay, so ito ngayon ang bago kong splash proof na isinalang sa aking chamber na 2 inches lang yung height. Napakaliit ng ating chamber niyan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kaliit yung chamber na yan. So ayan ang naging performance niya. Kapag nag-evaporate na yung tubig na yan, mabubuo na uli yung blue flame natin dyan. Yan, nagsisimula na ulit mabuo yung ating mga blue flame. Unti-unti na naman naglalabasan sa lahat ng butas. Ayan, o, doon na napakalakas, o. Talagang splash proof siya. Inaangat yung ating yung rep na ating kaserola. So yan ang kanyang performance. May kaunting backfire sa ilalim, pero okay lang yun. Konti lang naman ang backfire nya. Ang output natin na yan, purple ang ating output. Kahit na buhusan pa natin yan, ayan, binubuhusan ko, natatamaan ko ng tubig. Ayan, talagang ayan, hindi na basta-basta patakyan, talagang sirit na talaga yan. Pinasisiritan ko, ayan, dami ng tubig sa ilalim, yun. Pero buhay pa rin yung ating apoy dyan. Unti-unti pa rin babawi yan. Makikita nyo, buhay pa naman yung apoy sa loob, eh. Babalik sa normal operation uli yan pagka nag-evaporate na yung tubig na binuna natapon dyan. Ayan, unti-unti na naman siya kaangat. Unti-unti na naman mabubuo yung ating blue flame dyan. Ganito kasi pang ating yung aking mga splash proof na ginagawa. Mabubuo na uli yung blue flame yan kasi nabuhusan natin ng maraming tubig sa kuwan, kaya lumamig yung ating pinaka splash proof. Ayan na, nag-aangatan na uli yung ating mga blue flame sa butas. Nilakasan ko lang ng konti para mabilis siyang umahon. Ayan. Buo na uli ang ating blue flame. Kaya lang masyado malakas. Inaangat yung ating takip ng kaserola.
Nag-evaporate na kasi yung ating yung ating mga binuhos kanina na tubig, kaya naging ganyan ang performance. Pag nawala na yung tubig na nabuhos sa kanya, magbaback to normal operation na uli siya. Magbabaybay na uli yung mga blue flame sa kanya. Kaya napaka-safe gamitin ang kalan na ito. Ang taas din ang binabaybay, oh. Hindi na masyado makita, parang transparent, eh. Parang invisible yung apoy natin dito sa lugar na ito, eh. Ang maganda lang rito, kahit na mabuhusan siya ng tubig, kahit na mapaapawan siya ng ganyan, ayun, nakikita nyo tubig, nadiretso sa loob ng ating chamber, oh, yun, oh. Oh, nakita nyo? Ayun. May diretso lang yung ating mga tubig sa ating chamber. Ayan. Ayan ang mga tubig, oh. Talagang winimisigan ko talaga sa loob ng chamber yan. Kaya lang nahaharang siya ng ating splash proof, kaya napakarami nang ilalagay ko dyan na tubig. So, yan ang performance ng bago kong splash proof ngayon. Talagang splash proof talaga siya. Ayan, napakarami, oh. Ayan, naggagapangan lang yung ating mga tubig sa loob. Okay, so yan ang design ko ngayon ng splash proof. Nakita nyo, ganun lang ang kanyang reaksyon. Back to normal operation na uli siya. May tubig pang nabubuo, kasi nakadikit pa sa ating kaserola, eh. Okay, so napaka-safe gamitin ng kalan na ito ngayon. Nakita nyo, nabubulungan lang yung mga tubig sa ibabaw ng ating splash proof. Nabubuo na yung kanyang apoy kasi mainit na uli siya. Taas din ang binabaybay doon, oh. Dito lang sa lugar na ito, mahangin, kaya pigil lang yung kanyang mga perito. Paggapangan pa uli natin ang tubig sa loob ng ating chamber. Makita nyo? Ayun, gumagapang yung mga tubig, oh. Nangimisigan ko talaga sa loob. Ayan. Okay. So, safe nang gamitin ang kalan na ito. Ang chamber niya ay napakaliit. Ayan, oh, hindi masyado makita. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Tatanggalin natin yung na yan, splash proof na yan. Okay, so tatanggalin ko na ngayon itong ating kaserola para nakikita nyo kung gaano kaliit yung aking chamber. Tanggalin natin itong splash proof natin. Pakita natin yung ating chamber kung gaano kaliit. Ito ay 2 inches lang na chamber ang height. Kasi isang kamay lang ang ginagamit ko, eh. Teka lang. Ayan. Ito yung ating chamber. Napakaliit niya. Ayan ang performance niya. Hindi lang masyado ang apoy, pero blue flame sa loob yan. Ayan, oh. Maliwanag lang kasi, todo. Magbabago rin ang performance yan. Okay, so yan ang aking chamber. 2 inches lang ang diameter niyan. Yun ang ating splash proof na ginamit. Ayan, nakita nyo, asul na asul din ang output niya maski walang splash proof.
Napakaraming tubig na nabuhos kanina. So, yan ang aking chamber na pinakamaliit din. Parehas sila ng size na ito. Parehas ang diameter. Kaya lang, mas mababa ito. Makita nyo, ayan o. Ito, 3 inches ito. Itong isa naman, 2 inches lang yan. Pero napakalakas ng kanyang birada. Pag sinasalangan natin yan, talagang blue flame yan. Talagang ang lakas ang birit niyan. Ayan, ayan, makita nyo. Talagang napakalakas bumira. Ayan. At asul na asul din yung ating output dyan. Tinesting ko lang kanina sa langan ng splash proof na yun, na heavy duty, kung gagana. Just imagine kung gaano kalaki ang ating splash proof na heavy duty. Ito siya. Ito ang kanyang size. I-versus natin doon. Ayan, gaano kalaki ang ating splash proof sa ating kalan, sa ating chamber. Ayan, kaya bibitawan ko lang, lalagay ko doon. Okay, so yun ang ating chamber. Ganun kalaki ang ating splash proof. Ayan, okay, so gumana rin naman na maayos. Pero itong aking kalan, pwedeng walang splash proof. Nakita nyo, asul na asul din ang output. Pag sinasalangan yan, talagang solid na blue flame ang output natin dyan. Walang orange yan. Kaya mainit, kaya hawakan. Habang tumatagal, lalo siya lumalakas. Ayan, siya ay 3 1/2 inches lang na tubo. Tapos 2 pulgada lang, 2 inches lang yung height ng ating chamber. Napakababa niyan. Tapos yung splash proof natin, ang laki-laki. Tinesting ko lang kung ubra. Pero meron niyang isa pang pangalawang pyesa ng splash proof. Pag isasalag daw na itong isa, dalawa sila magkasama para mag-function na maayos yun. Okay, so ito yung dalawang pyesa ng splash proof na sinalang natin doon. Nakita nyo kung paano nag-perform kanina. Okay, so safe na safe, walang kaliyab-liyab. Talagang ayos ang performance niya. Talagang solve na solve kayo sa performance kanina. Kahit papasiritan sa loob ng chamber ay ayos na ayos lang. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Siya nga pala, yung nasa ginamit ko dyan, yung pinakamaliit din. 1 1/2 inches lang ang ating nozzle. Yun yung pinakamaliit na nozzle na ginawa ko. 1 1/2 inches ang haba, ang taas ng ating nozzle. Tapos ang ating chamber ay 3 1/2 inches na tubo, yung outside diameter. Then ang kanyang height ay 2 inches. Kaya visible yung ating kuwan dyan. Medya lang yung diferensya mula sa ibabaw ng chamber hanggang sa ating nozzle. So ang ganda rin ng performance. Maraming salamat sa pagsama. At sana may napulot kayong idea na maski maliit ang ating chamber at napakalaki ng ating splash proof, gumagana pa rin. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Ang daming tubig. Maraming salamat sa mga bagong subscribers. Until then.